Ito, ang tindi nito. Sumagot na po ang Malacanang. Kung yung magunitan, isang araw naging topic na natin, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na si Pangulong Marcos daw ay dahan-dahang magiging dictatorship, tapos ibabagsak ang martial law at gagayahin daw yung kanyang ama, dating Pangulong Marcos Sr. Yan ho yung sinabi niya doon sa kanyang rally sa Cebu na parang kinukondisyon ng tao, pero malayo naman sa katotohanan. Diba? Parang tinatakot ang tao na magkakaroon ng martial law dahil gagawin daw ng ating Pangulong Marcos. Naku, sinagot na kaagad ho yan ng Malacanang. At ang isa ho sa mga nagsalita ay ang Executive Secretary, Lucas Bersamin, na dating Chief Justice ng Supreme Court. Ayan, ito yung story. Malacanang iginiit naman na ang Malacanang anya ay walang katotohanan at tinawag na budol ang naging pahayag daw po ng dating Pangulong Duterte. Ayan, budol daw. Ayon kay Executive Secretary Bersamin, one-man fake news factory si Duterte. One-man fake news factory daw po si Duterte. Antindi. Ibig sabihin, siya yung nagpuproduce, gumagawa ng mga fake news daw. Ayon kay Executive Secretary Bersamin. Antindi niya. Pinagsabihan na niya na ang dating Pangulong si Duterte ay gumagawa ng mga fake news. Kasi nga, hindi naman ho talaga totoo at wala namang basihan para maging diktador at magbagsak ng martial law at gayahin ang dating Pangulong Marcos Sr. nitong President Bongbong Marcos Jr. Paano gagawin niya ng ating Pangulo? Ay alam niyang hindi nakabuti sa kanilang pamilya yung nangyari nung ilang dekada na nakakalipas. At saka wala naman pong national threat na galing sa malaking grupo. Dahil itong Duterte camp, Duterte team, hindi naman ho threat sa national security. Maliban lang doon sa pagbabanta ni Sara Duterte, yun lang. Pero yung person ng mga Duterte, hindi po itinuturing ng intelligence community at ng kabuuan ng gobyerno na sila i-threat. Ilang piraso na nga lang yung mga DDFs na yan eh. Diba, nag-fake news pa nga po sila doon po sa ginanap na indignation rally daw doon sa Mandaue City sa Cebu. Na ang kanilang pinapakita ay yung Planet Shaker concert. Pinusya ni Greco Belgica at ng iba pa pong mga DDFs. Shinyer pa nila yan para ipakita na kunwari ay dinumog ng tao ang kanilang rally doon sa Cebu. Pero ang totoo ay nasa 4,000 lang pala ang dumalo. Ayon po yan mismo sa Mandaue City PNP. Kaya po, hindi talaga ituturing na isang threat etong grupo ng mga DDFs. Kasi nga po, di ba, bumaba na ang kasikatan ni Sara Duterte dahil po sa mga anomalyang kinasasangkutan at nanganganib pang ma-impeach. Tapos, eto na mga si Digong, diba, puro katarantaduhan na lang ginagawa, puro pagpe-fake news at puro po paninira ang ginagawa na walang basehan, walang ebidensya. Kaya po, diba, nauumay na ang tao sa mga DDFs at kay Digong. Itinuturing na nga ngayon na one-man fake news factory. Wow, ang sakit nun. Ating Pangulo sinasabing tagagawa o gumagawa ng fake news. Kasi nga, malinaw na sinasabi ng Malacanang, hindi magiging diktador si Pangulong Marcos Jr. Hindi pagiging diktador yung pagpapairal ng batas, yung rule of law. Nakalimutan yata ni itong si dating Pangulong Duterte na yung kanyang style nung araw, na parang walang rule of law, tukhang dito, tukhang doon. 30,000 Pilipino ang nawalang buhay dahil sa kanyang tukhang operation against drugs. Yun ang may pagkadiktador kasi walang due process. Kaya nag-iyakan na lang yung pamilya. Nakapila doon sa Quadcom hearing na ginawa noong nakaraang taon. Ang napakaraming biktima at pumila sa pagpapail ng kaso before ICC, hindi sa Pilipinas. Yun po yung may pagkalupit na administrasyon. Ay kay Pangulong Marcos ngayon, wala naman tayong nakitang gano'n. Lahat dinadaan sa korte.
Iimbestigahan ng NBI, iimbestigahan ng pulis. Pag may probable cause sila, dadalhin sa fiscal, Department of Justice. Then ang fiscal po at prosecutor ang mag-i-evaluate bago dalhin sa korte. Yan ang tamang proseso. Kasi nga, rule of law. So, paano at saan hinuhugot? Kaya nga, ang itunuring ng Malacanang, one-man fake news factory daw si Digong Duterte. Ayawan ko, hindi po kung paano sasagutin. Hindi pa ho nakakasagot ang kampo ni Duterte sa statement na yan ng Little President, Executive Secretary, dating Chief Justice Lucas Bersamin. Sapul na sapul doon. Kasi alam niyo yung issue ng martial law, yan pwedeng katakutan at pananakot yan. Lalo na sa mga foreign investor, lalo na po sa mga turistang ating inaasahan ngayong panahong ito. Sabi pa naman ng Department of Tourism, madodoble o tataas talaga ang bilang at milyon ang mga turista ngayong taong ito. Tapos biglang ito dating Pangulo may sinasabing ganito na wala namang malinaw na pinanghuhugutan. Para lang palakpakan ng tao, palakpakan naman yung audience niya, pero ayan, sinupalpal ng Office of the President ang dating Pangulo. Alam kasi ni Digong na ang mga DDFs at mga sumusuporta sa kanya ay mga engot, uto-uto, gullible, konting bola, konting pagmamatapang, konting astig-astigan. Nako, aba, tuwan-tuwa na, pumapalakpak, nagsisigawan pa. Diba, saan ka ba naman nakakita nun? Mga taong to. May inilabas na issue si Digong patungkol sa mga gold reserve. Walang pinakita kahit isang ebidensya si Digong. Pero bilib na bilib ang mga tangingot. Tapos yung sinasabi na magdedeklara daw po si PBBM ng martial law. Paniwalang paniwala ang mga DDFs. Hindi nila alam. Lalo na dyan sa Cebu. Ang Cebu po ay pinupuntahan ng mga turista, Bantayan Island, dyan sa Karkar Cebu, yung mga beach dyan. Dyan po sa, nakalimutan ko yung pinuntahan naming beach resort dyan, yung White Sand Beach Resort, dyan po sa may, nakalimutan ko yung lugar ng Cebu Napakagandang beach resort. Pupuntahan po yan ng mga turista. Diba? Kasi, ang Cebu po, napakaraming lugar diyan na pwedeng pasyalan. Visayas region, di ba? Bohol, nandiyan ang Boracay, di ba? Nandiyan ang mga magagandang beaches, Panglao, di ba? Pero, kung meron tayong dating presidente na ganito ang pag-iisip, na di bali na maapektuhan ng lahat, basta ang kailangan masiraan niya si PBBM. Wala po. Totoo yung kwentong bayan, yung kwentong nung mga bata tayo, nung mga kinder tayo, elementary, yung talangka na naghahatakan pababa. Ganon ang ginagawa ni Digong. Si Digong ay isang talangka na nangahatak ng mga kapwa niya para sama-sama tayong bumaba muli. Please like, share ng video ito. Paki-comment nyo yung ano yung masasabi sa isyong ito. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan, eto na. Di ko alam kung kailan magre-resume yung TRIBECOM committee. Yung public hearing ng Committee on Public Information and Safety, Public Information, tsaka Information and Technology. Committee on Information and Technology sa Kongreso tungkol sa fake news na ginagawa ng mga Duterte vloggers. Kasi po, ang order sa pinakahuling hearing ay sinusupwena na. Matapos yung show cause order, binaliwala, supwena na. Ay pagkatapos po ng supwena at hindi pa nagpakita, arestuhan na yan. Again, ang aaresto pulis. CIDG ang aatasan ng komite na arestuhin ang 37 na mga vloggers na hindi sumisipot at iniindihan, binabaliwala ang TRIBECOM public hearing in aid of legislation. Kaya kaabang-abang yan. Yan ang susunod Tapos na yung invitation, binaliwala. Tapos na yung show cause order, binaliwala. Somo na, pinagpapaliwanag na sila. Pag hindi pa rin nagpaliwanag at hindi pa dumating, warrant of arrest na yan. Ipahuhuli na ng komite sa pulis at CIDG. Again, General Torre ang manghuhuli. Kaya pala yung ibang mga vlogger ay naglipara na.
Naglipa yung iba daw, nagpunta ng Amerika, yung iba nagpunta ng kung saan sa abroad. Ha? Merong kaalis lang, nagpunta ng Canada. O nakita nyo? Alam nila, may paglalagyan sila. Hindi nila pwedeng panghawakan yung kailang petition before Supreme Court kasi hindi pa naman nagde-decide ang Supreme Court. At ako'y naniniwala personally, sa akin pong opinion, hindi makikialam ang Supreme Court sa trabaho in aid of legislation. Dahil ang in aid of legislation ay paggawa ng batas. Kung anong dapat gawin na batas, kaya nga merong in aid of legislation investigation. Paano ipagbabawal yun ng Korte Suprema? Hindi naman po paglabag sa karapatang pamamahayag yun. Tatanungin lang kung bakit kayo fake news, bakit kayo personal kong manira. At yun again, Duterte vloggers, yung 37 na hindi po umaattend sa pangalawang hearing na ng Tradcom. Kaya po may aabangan tayo rito. At sa susunod ay mag-o-order na yan ng pag-aresto. Kaya magtatakbuhan niya mga yan. Gagaya doon sa ibang mga katulad ni na Harry Roque at ng iba pa na nagtago na sa abroad, di bumabalik. Yung iba nga balita ko, umalis na. Kasi pag nahuli ka yan, mga yan, kulong talaga yan. Contempt yun eh. Yung hindi pagsunod sa proseso at paglabag sa rules ng Kongreso, contempt ang aabutin. Kaya dapat irespeto. Ngayon, kung hindi naman kayo fake news, wala kayong kasalanan, abet kayo hindi humarap. Di ba? Hindi naman pipigilan ng inyong kalayaan. Ang pipigilan sa inyo, yung pamimake news nyo or paninira nyo. Dahil yung mali, yung fake news, hindi yan kalayaan. Yan ay paninira o kasiraan sa reputasyon ng tao at sa gobyerno. Yun ang ipagbabawal. Ngayon, kung ayaw nyo tumigil, magkakahulihan talaga. At pag hindi kayo nagbago, kakasuhan pa kayo. Dahil nandiyan ang cybercrime law, cybercrime libel at CIDG under General Torre ang nag-i-implement niyan at saka NBI. Kaya pasikip ng pasikip ang inyong mundong ginagalawan kung hindi kayo magbabago at hindi kayo makikipag-coordinate ng kaotoridad. Patuloy niyong binabastos, pinipersonal ang mga congressman. Ang in aid of legislation, wala naman pwede makapigil dyan. Kaabang-abang talaga. Good luck na lang sa inyo. Mananagot kayo. Ayan. Please like, share ng video. Matatapang lang naman yung mga vlogger na yan sa kanilang mga live, sa kanilang mga channel lang, matatapang yung mga yan. Katulad ni Dadong Kumag. Katulad din itong si Jun Abines, di ba? Mga magmamatapang sa kanilang mga channel, magmamatapang sa kanilang mga vlog. Pero kapag pinatawag na ng Tricom, ng Kongreso, ala na. Di ba mga tiklop na? Kasi yan nga po kasi ang kanilang kumbaga trabaho. Trabaho nila yan eh. Magmatapang, kunwari solid na Duterte, kunwari talagang lalaban para kay Duterte. Diba? Pero kapag po napitik na, ala na, tiklop na. Katulad ni Jun Abinis, nakakahiya, umiiyak. Umiiyak kay General Torre. Si Dadong Kumag. Kaya si Dadong Kumag, pumunta ng DOJ, tameme. Diba, nakaharap si General Torre, tameme. Diba, sus Mario. Lalo pa ngayon, meron ng Attorney Claire Castro sa PCO, Undersecretary. Lalo ng, lalong magiging mahirap para sa mga dutae ang magkaroon po ng fake news, ang gumawa ng fake news. Diba? Kahit utos pa yan ni Digong, kahit ano pang fake news ang ipalabas ni Digong, wala pong mangyayari na katotohanan yung kanilang fake news. Kasi nga po, andyan na si Attorney Claire Castro. Diba? Katulad nito nga si General Torre, na iniaayon lang po at pinatutupad lang ang batas. Kaya, diba, lalong mahihirapan ng mga dutae na gumawa po ng kanilang mga fake news. Kahit nagaling pa kay Digong, kahit nagaling pa sa kung sinong Poncio Pilato na dutae supporter, dutae vlogger, wala na.
hirap na po sila. Tanggapin na lang nila ang katotohanan na talagang ang mga dutae ngayon at ang kanyang mga senatoriables ay magiging diretso sa Inidoro. Naging 9 na sila kasi kasama, inampon nila si Panot. So yung dating 8 diretso na ginawa nila sa grupo nila Marrojas, ngayon mangyayari na yan. Mangyayari na yan, nasa kanila. Sila na ngayon na magiging 8 diretso at sila po ang dediretso sa Inidoro na mga kampon ni Dutae at nako, wala na po talaga pag-asa manalo ang mga Dutae senatoriables kasi nga po alam na ng taong bayan. Alam na ng mga Pilipino kung sino ang mga pro-Chekwa, kung sino ang kumakandidato para lamang ipagtanggol si Digong, si Kibulok at si Sara. Alam na po yan ng mga Pilipino. Hindi naman po bobo ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi naman po engot ang ating mga kababayan. Tanging yung mga naniniwala lang kay Digong at sa mga fake news niya ang siyang mauuto at boboto sa mga senatoriable ni Dutae. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Maraming salamat kay Sir Mike Abe. Sana po ay inyong masuportan ang ating tropa pips. Sir Mike Abe, ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!